Ilang taon na po kayo? Malapit ng 50 eh. Ako, 60. Hindi mo tatanong 60 na ako. Okay lang yun. Okay lang. Age doesn't matter. Sabi nga nila. Ganun ba? Oo daw eh. Ilan po yung anak niyo? May mga anak po kaya? 4 po sila, sir. Nandyan din lahat kasama mo? Wala po. Nasa Pilipinas. Matagal na po kayo dyan? Opo. Ano na? 12 years to 13 years, I think. Matagal na. Saan na po pala kayo sa atin? Cagayan Valley po, sir. Okay. Sir Daniel, sir, pakiangat nga po ng mouthpiece mo, yung cord, iganon mo para hindi maingay. Lumalagutok. Ganon. Iangat ko lang. Okay. Ma'am, may ginagawa po kayo, ma'am? Dumating ho pa yung bisita mo? Patayin ko na lang din muna yung radyo, nakikinig ako ng music. Ako ay taga Iloilo. So, nasa Iloilo kayo ngayon, sir? Ngani. Gani. Gani. Iloilo. Canada po yan, ma'am. Nasa Canada po ngayon. O ikaw nasa London. Ilang taon na po kayong hiwalay? Matagal na. Kaso ay, oo nga pala. Saan po kayo sa London? Bakit po? Kasi noong April kasi nadaan ako dyan eh. Saan kayo napunta dito? Anong lugar? Ganun. Di, lang naman ako sa airport. Sa Heathrow? Yeah. Diyan lang ako sa Heathrow, sa airport lang. Grabing haba. Ang laki ng airport dyan. Kandaligo ako. Oo. Okay lang kung dito naman hindi ka maliligaw basta kung ano yung mga sinasakyan mo or yung pinupuntahan mo. Ma'am, ilapag nyo lang po siguro yung cellphone. Masyado pong magalaw. Ay, DJ, teka lang, i-settle ko lang tong alaga ko. May alaga po kayong bata? Hindi po. Matanda? Private po ako. I-settle ko lang siya, sir. Taglit lang. Sige lang. Okay lang. Pero okay lang, wala namang masama na nakikipag-usap ako. Ano mo, pinapadidi mo, ma'am? Po? Pinapadidi mo? Ay, hindi naman, DJ. DJ. Ay, sir. Isa din kaya ako sa mga baser dyan. Kahit ako nga rin. Hindi rin ako nagsasalita, sir, pero sa mata, makikita mo yung pagbabash ko. Pero in a good way naman, minsan. Binabawi din minsan, no? Minsan. Bakit nga po pala kayo nandito, ma'am, kay sasyo ni Idol? Wala, makipag-anuhan lang sa mga baka sakali. Baka sakali. Ako kasi naghahanap talaga ako ng makakasama. Ganon. Yung mga nakausap nyo po dito, sir. Kamusta kayo ng mga nakausap nyo po before? Speaking of nakausap. Palang pangalawa po palang ito, DJ? Yung una noon, mahigit na 1 taon eh. Australia. Nakalimutan ko yung pangalan. Di nag-okay naman siya. Nagkakausap kami. Tumatawag ako doon eh. Kaya lang kasi parang ako dahil tuwing tatawag ako, laging yung time na patulog na siya, gawa nga ang niya, busy palagi sa hospital. Mayroong kasing negosyo sa hospital. Tapos, at the same time, doon din siya yata sa hospital pumapasok. Parang lagi siya talagang pero wala nang problema. Okay, parang nahiya lang din ako na
Yung matutulog na lagi ko siyang i-istorbohin kasi hindi nga kami pareho ng ano din. Tapos, siyempre sa araw may trabaho din. May trabaho din ako. So, parang ano lang. Tapos, nireview ko nga yung ano namin. Usap. May nakita ko doon, kahit pa paano, mayroon din mga mangilan-ngilan na nag-mine ba? Nag-mine sa'yo? May nag-mine? Dapat may mga, rin. ano din ako, di tinignan ko, may isa akong naanuhan doon, okay. Nagawa nga, taga-Iloilo rin eh. Sa madalit salita, naging kami ganon. Naging ano kami, wala stick DJ. Scammer pala. Bakit? Ano nangyari? Gusto mo banggitin ko DJ yung pangalan? Taga-Iloilo, Haniway. Taga-Haniway? Pangalan? Taga-Haniway. Alam ko puntahan yan. Hindi niya alam na pinaano ko siya sa mga pamangkin ko. Ay, yung pamilya, yung lugar. Teka lang. Nandun lang mismo sa Iloilo yung mga pamangkin ko eh. Okay. Ang nangyari ho kasi, hindi ho kayo nagkatuluyan ng nakausap mo dito. Pero sa comment section, ni-review mo, may nag-mine sa'yo, nagustuhan mo. Marami. Kahit pa paano, mayroon ding mga mangilan-ngilan nag-mine na medyo nagustuhan ko. Ngayon piniin mo, tapos niligawan mo. O siya na naniligaw. Kala ko DJ, okay na eh. Tapos paano naging scammer? Kasi ganito eh. Active po kayo nung sumali ho kayo dito sa programa natin last year. Tapos bigla ho kayong naglaho, ibig sabihin, meron ka ng karelasyon. Hindi nga po ako nagkamali, no? Naging nagka-LDR. Mayroon akong ka-LDR. Okay. Tapos, ilang months, gaano po kayo katagal? Parang 6 o 7, parang hindi ko matandaan na siya kasi magkano nadali? Magkano nakuha sa'yo lahat? Wala naman sa akin, DJ. Mga nasa 45 lang naman yun. 45,000. Kayang-kaya ko magkitain yan. Pero ang problema kasi doon, yung tiwala mo sa kanya. No? Kababayan. At least nakatulong ako kahit paano sa kanya. Sa mga problema niya, din ko. Pati yung time na nagpapagawa siya ng bahay doon sa kanila. Kahit paano nakatulong ako, parang okay na lang din. Sa akin okay lang. Ba't kayo naghiwalay? Inano ko kasi talagang may duda na rin ako. Ngayon, gumawa ko ng kumbaga, dinamahan ko siya. Na parang kunyari, ano ba yung ginawa ko noon na kunyari, tumawag ako. Parang ganun. Basta tumawag siya. Sabi ko, kung talaga ito'y concern, halimbawa, tumatawag siya, hindi ko sinasagot. Parang ganun yata. Basta gumawa ako ng eksena na kasi may duda na ako na ito mukhang scammer eh. Ngayon, yung una pala, yung na-injured to yung kamay ko, na sa makina. Pero talagang na-injured? Hindi naman? Oo, na-injured. Pero hindi, talagang na-injured dahil hindi nga ako pumasok noon. Ngayon sabi ko, pagka ito'y medyo may concern, mag-ano ito mag-PPM, kumbaga, drinamahan ko siya na talagang sobrang sakit baliwala lang eh. Parang ginawan ko talaga, tapos ginawan ko talaga siya gumawa talaga ako ng istorya na pero hindi niya alam. Nagtanong-tanong na rin ako sa mga background niya. Pinaano ko na. Pinupuntahan mo sa mga kamag-anak mo sa Haniway? May mga nagsimula na ako pa-imbestiga ba? Kasi Iloilo lang. Ano ka ba, JJ, di ba? Oo. Taga saan po ba kayo sa Iloilo? Dira lang sa may DJ, sa may likod sang witeg sang isat blas ang una. Okay. Tapos yung mga pamangkin mo, taga Haniway. Pinuntahan nila sa Haniway. Taga mismo man sa Iloilo. Okay. Diraga Star sa Iloilo sa may damo, marami diyan sa may Simon Ledesma eh. At saka sa Okay. Sa Lapas. So ano na imbestiga mo dun sa kanya, sir? Anong nalaman mo? May asawa, no? May asawa naman talaga siya, pero hiwalay. Patay na. Okay. Yun pala, umuwi na yan dati, nagsa-Saudi din siya galing. Umuwi na yan, hindi tumuloy sa kanila.
Sa Manila nag-stay ng 2 months yata. Yun ang pagkakaalam ko, 2 months. Tapos, doon nagbabad sa ano niya. Boyfriend. Sa boyfriend. Oh. Tapos, basta nakailang uwi yun na hindi umuwi sa kanila. Yung asawa kasi noon medyo matanda na rin. May ano na, nung buhay pa. Hindi siya umuwi. Tapos yun nga. Tapos hanggang sa nagkaroon din siya ng problema doon sa anak niya. Basta, alam mo na yun, nagsariling ano. Nagbisyo, ganun, oh. Hindi, yung panganay niya, nagkitil ng buhay, Sorry. Okay. Oo. Tapos doon umuwi. Pero ano, sugarol at saka manginginom. Yun lang. Oh. Nagbakasyon niya itong a month ago yata, hindi, nakabalik na. Parang 2 months ago ba yun? Nakabalik na. Nagbakasyon. Nagkaroon ng problema kasi nakipag-inuman naman doon sa mga, nagkaroon ng kaguluhan. Nanapak yata yung anak niya ng basta parang nagkaroon siya ng problema yung bakasyon. Kasi mahilig makipag-inuman eh. Ayun lang. Mahilig din scatter. Hindi niya alam na galit din ako sa sugal. Pero alam mo ang DJ yung ginawa ko? Sinusulsulan ko siya, lilalagyan ko siya ng pera, malalaman ko ako pagka talaga to titigil ng sugal ito. Tuwang-tuwa naman, sugal ng sugal, scatter ng scatter eh. Sabi ko talagang pupuhunanan ko siya para malaman ko talaga kung anong klaseng siya. Babae. Di nalaman ko tuloy. Nalaman ko talaga siya. So yun po pala yung mga dahilan. Ikaw po mismo nakipag-iwalay, ha? Oo, ako na. Hindi na. Siyempre hindi na ako nag-chat pa nga huli sa akin na gano'n na yung mga gano'n. Ako, pinakilala kita sa mga kaanak ko, ganito. Tapos ikaw, hindi mo nga ako pinakilala kasi may tinatago ka dyan. Parang gano'n ba? Wala daw siyang Hindi ko na sinagot, isip-isip ko, otot mo. Kilala na kita. Hindi niya alam na nagpaano na rin ako. Tsaka ako mismo, nagtanong-tanong na rin. Pero ikaw, nakapagbakasyon na dito, hindi na talaga kayo nagkita? Hindi pa. Kasi balak nga namin noon, sabi ko, uwi siya. Kaya pala parang wala din umuwi. Pero hindi niya alam, inaanohan ko lang din siya kung uuwi. Kasi sabi niya, matatapos na rin yung kontrata niya. Hindi naman umuwi. Ito lang siyang last. Basta nakabalik na. Alam ko nakabalik na rin. Okay. So, kailan mo kayo nagpakiwalay sa kanya, sir? Anong buwan? Last year pa yun. Last year din. Mga yata, September. Mga ganun. 1 taon na rin. Parang DJ kasi sumali ako dyan. May. So, parang naging kami mga June. June, July, August, September, basta October, November. Basta mga ganun, 5-4 na buwan. Nabuking, natigil ang pang-scam. Baka ngayon nanonood yun. Tapos, yun pong, problema dito sa comment kasi hindi tayo sigurado eh. May mga... totoo yan. Dito nga sa mga nag-uusap kahit na sumari pa nga sila dito, may na-scam pa rin eh. Oo nga eh. Pero ito si ma'am... Bagay sa akin, okay. Kumbaga, at least nakatulong ako. Kasi nung time niya, nagpapagawa din siya ng bahay niya. Pero okay lang din na nakatulong ako sa kanya ng kahit paano. Alright. Ito po si ma'am kasi may trabaho eh, no? Ma'am, hindi pa ho tapos yung nililista mo? Okay lang kung antayin ko lang si ma'am. Report kasi kailangan naka-monitor lahat ginagawa. Pero simula nung kayo ma'am naghiwalay ng mister mo, hindi ka pa nagkaroon ng karelasyon ulit. Sintro po kayo sa camera, ma'am? Ma'am, hindi po kayo kita sa live. Ako, kaso lang wala eh. Talagang... Ano yun? LDR din? Oo. Kasi nasa Pinas na andito ako. Saan nga po pala kayo sa atin? Cagayan Valley po.
Rayo-rayo. Layo. Paano po kayo nakapunta po? Diyan, ma'am? Paano kayo nakapunta dyan? Sinama ako ng DJ, mga amo ko noon. Okay. Yan po yung inalagaan mo? O iba? Oo. Okay. Kailan paano ba hindi? Idol si ma'am, kaibigan lang hinahanap Doon naman nag-start sir Pero baka, malay mo baka... Diba, Aon sa bagay. Aon sa bagay. Kaibigan, hanggang kaibigan. No? Pero ready ka na ma'am, di ba? Oo naman. So, sabi niyo nasa Iloilo kayo, sir. So, bakasyon kayo. Hindi, nandito sa Mahirap magsinungaling DJ. Gani, malalaman din. Kaya Mahirap magsinungaling. Nandito sa Canada. Mga tita-tito ko, andyan sila. Saan? Sa Vancouver. Yung tito ko sa Toronto ba yung tito ko sa Vancouver? Tapos Vancouver, lang dito yan, 12-14 hours, depende sa mo takbo mo, mga 12-14. Napunta na rin, naglulungrad kami dyan. Tapos yung tita ko is nasa Surrey sila. Diyan lang din yan, BC. Magandang lugar. Ang malayo yung Toronto, kabila yun sa kabilang yun, bandang east yun. Yung Vancouver, yun, west. Pero main city yun, sir, hindi naman? Main city ba yung Toronto na yun? Or Toronto. Vancouver? Oo naman. Vancouver, main din yan sa, sa BC. Malaki din kasi yan yung BC. British Columbia. Vancouver. Marami akong kababayan diyan. Andiyan na lahat ang mga pamilya niya. Marami dito sa lugar namin. Marami. Nung dumating kami dito 2007, kunti lang, talagang mabibilang mo sa daliri yung mga Pilipinong dito. Pag nagkasalubong kayo, talagang kulang lang, magyakapan kayo dahil sa yung namimiss mo yung kababayan mo. Pero ngayon, magsasawa ka na Mainis ka na Kasalubong mo. Biro lang naman. Hindi naman sa mainis, kundi parang talagang dumami na rin dito sa Pilipinas. Oo. Mga ilang taon na yung ma'am? Mga anak mo, ma'am? Yung bunso ko is, na siya, mag-graduate na sa college ngayon. Yung panganay? Yung panganay, may anak na siya. May apo na ako sa kanya. Grabe siya. Lula na siya. Buti pa siya. Lula na ako. Wala pa. Oo. Talagang minadali para daw. Mas maganda yung bata daw na magkaroon ng mga anak. Ganon? Yun ang sabi. Kaya yun. Ilan yung anak mo ba? Ilan nga yung anak mo? 4? Ilan na yung apo mo? Isa pa lang. 2. Magiging kaming 3. Good. Oo. Ilang taon nga po pala kayo ulit? 50? Running 50 na. 60 ako Pero okay pa naman. Kaya pa naman magtrabaho. Oo naman. Hindi, lahat karamihan naman mga 50 nga, nagwo-work pa dito, mga 60, ganun pa rin 65, nagwo-work pa. Kaya pa naman. Pero kukunti lang yung mga Pinoy dyan, ma'am, no? Marami din. Ay, hindi marami, as in. May mga community kami dito. Marami. Wala ho kayo nakilala sa mga community mo, members, mga binata ho dyan, ganun. Ay, DJ, mayroon ako noon dito. Mayroon pala si ma'am. Mayroon ako din dito noon, kaso wala. Meron pero wala.
Hindi. Ang gulo nun, DJ, mayroon, wala. Gani? Hindi. Na, DJ, nakahanap kasi ako ng kababayan ko noon sa amin. Nung sa FB kami. Then, umuwi ako, hanggat bumalik, umuwi. Ayun. Nagkaigihan. Pero bandang huli, wala din. Mahirap pag LDR, DJ. Pero hindi pa kayo hindi pa talaga kayo nagkita, hindi pa kayo nag-ano po kami noon, sir. Kita. DJ, na daw sila. Argay. Nagkita kami, ayun. Siya na nga rin yung yung parang nag-manage sa mga yung mga palayan. May bahay din kami. Nag-live-in. Nagsama na talaga. Oo, DJ. Pero, nagsasama kung uuwi ako. Pero pag hindi ako uwi, sarili ko din ang Ay? Kaya, mahirap niyang ganun. Oo. Kasi maghahanap pa rin eh. Kaya yun. Yun lang. Oo. Mahirap pa. Mayroon na palang DJ si ma'am eh. Pero matagal na po, ma'am? Matagal na? Alin, DJ? Matagal na kayong naghiwalay? Nako. Since lang. Buwan pa lang naman, DJ, ang okay. Okay pa nagkipot, sir? Oo, DJ. Budlay na. Budlay. Ay, kung sa bagay, kaibigan lang din naman pala sabi niya. Kung kaibigan lang naman kasi DJ yung hinahanap ni ma'am, magpapaano na lang ako uli next time, Oo. Kasi, hindi bago pa lang pala kayo nagkahiwalay, ma'am. Pa yan? Masakit pa yan. Ay, hindi. Kasi, alam mo, sir, yung lagi kang sinasaktan. Andun na yung yung time na tatanungin mo naman sa sarili mo kung okay pa ba ito na i-keep or pwede nang Bagay. Oo. Hindi naman ako ganun na hanggat hindi ko siya hindi ko nakikita na may pagbabago. Ay, syempre, sarili ko naman. Hindi yung laging iniintindi siya. Ayoko yung ganun. Nagpapakahirap ka dito tapos may mangloloko sa iyo. Nako, hirap nun. Ano ho yun, ma'am? Naghanap ng ng iba? Oo, DJ. Yung malapit sa kanya. Oo, kababayan din namin. Yun lang. Tapos hindi niya alam na nakikita ko yung mga niya, yung mga mensahe nilang dalawa. Paano? Paano niyo po nakikita, ma'am? Sa Facebook ba? Nabubuksan mo? Nabubuksan ko yung yung Facebook niya sa Facebook ko noon. So, hindi niya alam, DJ, na alam ko pala yung password. So, lahat ng mga convo, nakikita ko. Si ma'am. So, kinonfront ko pa sila, nag-deny pa silang dalawa. Sabi ko, hindi to maganda, sabi ko. Gusto ko yung bungangan nilang dalawa ang magsabi, hindi yung sa iba, yung ganon. Hanggat, DJ, nakikita ko na yung mga pangyayari. Uy. Nagkikita na sila, ganon. Akala ko nag-check-in na sila. Akala ko, sabi ko, DJ, nakita na niya yung Oo, may nangyari. Mahirap yung ganon. Pero Kala ko napatawad ko siya, DJ. Pero andun pa rin yung yung meron pa silang komunikasyon. Pero alam mo yung yung hindi niya, wala namang taong mang-amin yung kasalanan niya, di ba?
hanggat ano na lang ako, yung napag-isip-isip ko na hindi na pwede. Hindi na pwedeng ikip. Kasi sa dami ng itinulong mo, ikaw pa yung maging mali. Yung parang ganon. Kasi, siyempre, kung padalan mo ng pera, tapos doon niya pala ginagastos, no? Yun na nga, DJ. Ang hirap yung ganon. Padala kay walay pang make-up si kabit. Kaya nga. Tapos makikita mo yung mauuna na ako sa iyo, commute ka na lang. Alam mo yung gano'n. Aray. Ang sakit ng gano'n, di ba? Tapos sabi nung lalaki, andito na ako sa loob, asan ka na ba? Ay, aba. Nauna yung lalaki. Pinasok na, DJ. Aragay. Pumasok na, nag-check-in na yung lalaki, DJ. Ay, abaw. Tapos, aantayin na lang yung babae. Talagang na ako noon. Hindi ko na kaya kasi, siyempre, may trabaho ako. Pag iniisip mo talaga yung DJ, parang nadadala ko yung yung emosyon ko. Lahat ng stress, andun na. Baka mamaya iba pa maturok mo dyan sa pasyente mo. Hindi naman, DJ, buti na lang, may mga kasama akong mga nurses. Siyempre, iba yung parang lipad na yung yung isip mo. Pag nakikita mong mag-iilaw lang yung phone mo, parang gusto mo ding tingnan kung ano yun eh. Tapos, yun, laging ganon ang ginagawa ko. Hindi ko namamalayan na, siyempre yung mga hospital bed kasi, i-recline mo siyang ipaupo, yung ganon. Hindi ko namamalayan na, bend ng bend yung buti na lang, ouch, gumanon yung alaga ko. So sabi niya, pag may problema, sabi ng mga nurse ko noon, pag may problema ka, huwag mong dalhin sa trabaho mo. Focus ka, sabi nila. Kaya yun, sabi ko, inano ko yung ipinokus ko kasi may mga anak kong sinusuportahan ko, kailangan ko magtrabaho. Okay. Ito po si Sir, medyo panataga dito kay Sir. Yung anak niyo, Sir, ilang taon na nga yung bunso? Birthday lang, 33. Ilan po sila lahat? Ilan po anak mo? Ay, 32 pala. 3 sila, pero 3 puro lalaki at puro mga single. Panganay ko 36. Bunso ko 32. Wala pa mga asawa? Tapos 30. Wala pa. Nakabakasyon yung bunso ko ngayon eh. Doon siya ng birthday niya sa kanila. Ay, sa lugar ng mama niya. Nandito rin yung mga anak ko dito din yan. Nagtatrabaho. Bakasyon lang. May sarili na rin bahay yung pangalawa ko. Pero pareho, mga sila lahat, mga binata. Ihanap ko na nga rin dito yun eh. Buti ka pa, ma'am. May apo ka na. Ako, wala pa eh. Ewan ko ba sa mga ito? Sila ang humanap ng kanilang kapalaran. Kaya nga Hindi ko naman pwedeng, huwag muna kayong mag-asawa. Hindi ko naman pwedeng gano'n. Sa bagay, oo. Ito naman, yung akin, pinupus na mag-asawa, ayaw naman. Ay, iwan ko. Parang siyempre gusto pa nila siguro na Hindi, kasi mahilig kasi sila din Parang gusto lang din nila i-enjoy yung kasi gawa nga pera nila, sarili naman nila. Wala naman silang problema sa Oo. Yung mga bahay na. Yung pangalawa ko lang, kumuha ng bahay niya. Tapos itong tiniterhan, ngayon, ay bali, 2 na sila. Panganay ko at saka pangalawa ko. Bahay rin ito ng panganay ko eh. Bahay niya rin to. So, yung misis niyo, sir, nasa Pilipinas o andyan din sa Canada? Dito rin yun nagtatrabaho.
Pero nakabakasyon din ngayon. Nasa Pinas din. Kasama sila ng bunso. Babalik rin po asawa niyo dyan, sir. Ano yung hinahanap mo, ma'am, sa yung kung sakasakali magkaroon ka ng ka-partner? Yung po, yung... Basta tao lang, ha? Yung, naintindihan niya yung lahat, alam niyo yung ganon. Tapos, hindi mag-Tagalog para magkaintindihan. Ay, oo naman. Ganon naman talaga. Hindi, kung may, kung may gusto yung tao, dapat agree ka. Huwag ka yung, huwag yung, iba yung side mo, iba yung, yung ganon. Para magkaintindihan lagi. Ganun ba? O, simple lang naman lang yung gusto ko Hindi naman yung Ayaw nga pala yung mga, mo, ma'am? Ano nga pala yung, yung height mo? Ay, maliit lang. Maliit lang. Mababa. Ano yun? Mga sabi nga ng iba, 412? Oo, ganun lang. 412. DJ, 412 daw, Kung maka 412 ba? Bata Parang 6-footer ata kayo. Hindi, lang. 5'8 lang ako. 5'8", 62 kilograms. Ayun. Tangkad nga. Tangkad niya, DJ. Pag yan, pag galit na yan, pwede niya akong bitbitin. Ako, kawa. Grabe. Ay, hindi ako misis ko maliit din. Pero takot ako kasi taga-Negros yun Alam mo naman mga Negros, taga-Negros DJ, mga Texas yun. Isog? Oo, isog Texas. May ako, kabla permiyaw May naka-relasyon din akong taga-Iloilo. Oh. Marami ka na pala naka-relasyon, no? Ano ba yan? Hindi talaga, hindi talaga worth it siguro yung... Ako wala pa Ako wala pa Simula ng wala. As in, wala talaga. Wala. As in, wala. Naghanap na ako. Ako talaga, naghanap ako ng Pero gusto ko kasi yung... sila noon, tapos, pero nasa, na sila, Batangas. Pero andito silang pamilya din. Ba't naghiwalay kayo, ma'am? Hindi pa ako kayo nagkita? Nagka-live-in kami dito dati, BJ. Tapos, pinupuntahan din namin ang asawa niya kasi andito din yung asawa niya. Nakakausap ko yung asawa? Niya noon, asawa niya. Oo, mga anak, yun ang kasama namin noon sa apartment. Ay, galing Oo. Kumbaga is companionship, DJ. Yung pala, sir. Diyan nagsama din pala kayo. Talagang ganun siguro ang tadhana. Marami na siyang karanasan, sir. Oo. Mulat sa pool, DJ, nako. Ewan. Ay, abaw. Talagang ganun siguro. Hindi pa dumating yung perfect. Makakahanap ka rin yan, mama, ng magsiseryoso sa iyo. Kaya nga po, sir. Hindi naman sa nagmamadali. Parang gusto lang ng may mga kausap, yung gano'n. Yung parang sharing kung ano ba yung yung buhay nila, yung parang gano'n. At least marami kang makatch up na pangyayari. Pero sa akin, wala naman siguro akong ituwid, sabi ko. Nasa lalaki na siguro, hindi siya nakapag-antay. So, nasaan yung mo, ma'am? Nasaan yung asawa mo? Nasa Cagayan Valley po. Nandun din. Opo.
Pareho din kami ng mga lugar mga yun. So parang since nung naghiwalay kayo ng mister mo, parang nakailan na yun? Nakaapat ka ng karelasyon. Oo nga. Oo nga eh. Grabe siya. Sige, nakaapat. Mabuti hindi ko kayo nabuntis, ma'am, no? Ay, hindi naman, DJ. Tsaka ano lang naman, yung andito noon, hindi naman siya ano. Ang ano lang is parang trabaho, parang yun nga, companionship. Yung may makasama ka lang sa ano. Ba't ninyo pinayagan na umuwi dito sa Pilipinas, ma'am? Ay, yung DJ? Opo. Eksakto na humiwalay na ako eh. Nakahanap na ako ng taga dyan sa amin noon. Di niya rin matanggap, DJ, kasi sa tagal ba ng panahon na kami nagsama, di niya din matanggap noon na hiwalay kami. Kaso lang, hindi. Sana all. Sana all. Hindi naman ako DJ papasa kay ma'am kasi iba yung ano niyan eh. Siyempre, mas bata si ma'am, mas bata yung hinahanap niya. Hindi ba? Yung mga nakarelasyon niyo po, ma'am, mas may edad na ho sa inyo, mas bata sa'yo? Alin, DJ? Yung mga nakarelasyon mo. Parang the same lang, DJ. Ayaw pa diretsuhin, ayaw din yun, no? DJ. Hindi naman, sir. Wala naman akong pinipili. Sabi ko nga dito sa mga friends ko, bakit daw dito? Hindi daw ako dito maghanap. Sabi ko naman, it takes time, hindi naman ako sa nagmamadali, di po ba? Sabi ko kahit anong edad ako, huwag lang bababa sa sa edad ko. Sabi ko, basta okay lang yung pataas. Kaso lang sa totoo lang, hindi naman sa pagmamadali yung magkaroon ka ng partner. Bagay. Kasi hirap naman yung hindi mo kilalanin pa yung isa, baka mga anak, mga pamilya, yung side, yung ganon. Hirap yung may makialam sa between sa inyong dalawa, di po ba? Siya, Oo, kahit sabihin mo malalaki na yung mga anak, baka hindi po pwede pa. Hindi po pwede yung ganon. Mas maganda yung may mga na kayo, yung usapan, yung parang ganon, ay at least magkakilala na yung mga both na. Oo, yung ganon. Mahirap naman yung hindi, ako lang yung mag-decide sa sarili ko, hindi naman pwedeng ganon. Porque matanda or na kayo, may edad na kayo, hindi pwedeng ganon. Baka magsasorry lang ako kay manager nakailang ang yun sa akin kahapon yata. Dalawa ba yun? 3 araw. Na yung niya lagi akong timing na nag-aayos ng pangbaong ko para papasok. Ngayon na timing nga dahil wala akong pasok. Sorry manager. Sabado po yung pilido mo, sir, timing talaga yung pag-join mo dito, Sabado na araw. Oo nga Yeah, I mean ko lang Sabado. Yung mga nakarang araw, lagi akong kasi. Pagka nag-ano si manager, okay naman, kaya lang, kailangan ko mag-prepare ng baong ko. Kasi, para pagka tinawagan niya na ako, ready na. Kumbaga, gutugo na agad. Mag-ano na ako. Kaya lang, laging busy. Tapos, ayun, wala. Okay lang din. At least ngayon, nakasali ako. Sana magkatuluyan ho kayo ni ma'am. May may magpe-prepare na ng baon mo. Baon. Ewan ko kung papasa ako kay ma'am, pero duda ko, parang hindi, DJ. Huwag ka mag-alala, sir. Mag-iingat ka na lang. Marami nag-mind sa'yo sa comment. Ganon din kay ma'am. Marami din nag-mind sa comment. Oo nga. Yan na naman, DJ. Yung mind na yan. Yun nakakatakot, no? Malamang nanonood dito yan dahil tinawagan mo na rin noon yan eh.
Ay, ganon? Sumali po siya dito? Oo. Sumali na yan dyan. May ano yan dyan. Oh. Sabi ko nga sa'yo, gusto mo, banggitin kong pangalan, wag naman. O, ganon. Malay mo sir, babalik siya. Baka masira naman. Okay, ano okay naman. na. Nasa abroad po. Nasa abroad pa rin ho siya, sir. Bumalik na, galing bakasyon, galing Pinas. Kababalik lang yata. Saang bansa Nasa po? Kuwait. Okay. Mukhang meron nga. Mukhang may naalala na ako. Oo. Ibulong ko, DJ. Ano nga? Ang pangalan lang, ngaran, wala na apelyido Baka kasi wag na siguro. DJ. Na ano naman ako. Pero alam ko, maraming account yun. Alam ko, palaging nagbabago ng account yun. Laging nagpapalit yun. Ang account noon, ano yata, ay ito pa DJ ang pinto niyan. Habang nagchat-chat kami, okay, nagbi-video call. Kaano din pala yung ano noon. Yung boyfriend yan, may boyfriend din siya na taga sa kanila. So parang pinagsasabay kami ng oras din na yon kapag ka kami nagchat-chat o kayo nagbi-video call. Parang gano'n. At saka baka hindi lang ikaw yung pinirahan niya, sir. Baka marami pa. Ay malamang. Kasi maraming account tapos sa iyo niya, yung kwentuhan niya, maraming account yun, DJ. Tapos kwento niya nga, tapos nabanggit niya nga na mayroon daw siyang, kaya uwi nga din daw pala siya, mayroon siyang bukol dito sa kilikili. Operahan niya daw. Sabi ko, sige, uwi tayo, pa-operahan muna dahil baka maligaw yung kamay ko, baka iba yung mapuntahan. Di ba? Baka akala ko yun yung pala sa kilikili. Mukhang alam ko na ho yan, sir. Mukhang kilala ko na. Taga-Haniway. Taga-Haniway. Makikita mo yun dyan sa ano mo. Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan kasi naano naman ako. Sabi kasi DJ, di ba red flag pag pinag-usapan is about pera. Money. Opo. Yun nga lang, siyempre, may tiwala ka, may mahal mo na, hindi mo rin minsan masisisi yung iba no? Hindi, DJ. Yung time na yun, yung style ko kasi, yung pumasok sa isip ko, para malaman ko ng mas maaga, kailangan ko gumastos. Tama, correct. Para, doon mo kasi malalaman ugali ng tao Oo. Kaya, kumbaga, pinainan ko siya. Malala kasi habang tumatagal, siyempre kapag lumalim na yon, mahirapan ka na makawala ba, parang gano'n. So habang maaga, pumasok sa isip ko, papainan ko to. Para malaman ko agad kung anong mayroon dito. Hindi tumagal, nalaman ko. Nga lang, siyempre. Abroad naman siya, sir. Sabi nga nila, kailangan mamumuhunan no? Pinansyal talaga. Yun nga, tama. Yun nga, DJ. Kailangan mamumuhunan para umano Nasa abroad nga siya, pero ayun, hindi naman lahat kasi nang nasa abroad may kinikita, malaki kita talaga, no? Kasi paano nadali din siya ng mga boyfriend niya Siya rin ang pinagkakapirahan. Kaya pala. Parang nangyari, ako yung binabawian niya, pero okay lang din. Bawi ka lang din sa iba, sir. Ay, hindi ko kayang gawin yun, DJ. Sabagay, kita mo pa yung pera Kinita mo na yun no? Na-scam na nga po rito sa mga online investment. Magkano yun? Almost $15,000 ang na-scam sa amin. Magkano? Kulang-kulang 1 milyon na rin yun. Sa amin. Uso pa rin ho yan ngayon. Nag-exist pa yung mga ganyan na mga pyramid. Yung may ika-cash out ka lang, magkano, tutubo na yung pera mo, ganon. Pero yung wala nang... Ganon ang sinamahan ko, DJ. Yun po mahirap, ma'am. Tutubo yung pera? Wala, pinapaikot-ikot lang po nila pag may bagong dumating na mga member, no? Kailangan mo rin mag-invite. Magtaka ka na doon kapag wala silang product. Kahit may product pa. Hindi naman yung sinamahan ko, DJ. Ang is monthly interest. Pero ang dami namin talaga, as in ang dami namin sumali. Monthly interest, tapos pero din nyo po alam kung saan gagamitin yung pera. Hindi kami mag-i-invite, wala DJ. Mag-aantay lang kami nung interest ng pera namin. Pero di po alam kung saan pumunta yung pera nyo, saan gagamitin. Yun na nga, DJ. Sabi nila may mga daw sila, yung mga farm.
pinapautang nila, may farm sila, may grocery store sila, yung gano'n. Marami pong makakarelate dyan. Manager nga, yung puhunan niya, pampasabog yung kapalay niya, pa-scam man. Diyos ko. So, marami pong gano'n. Sa akin, yung ano na yun, yung mga na-i-scam sa akin, kumbaga, wala namang ma-scam sa iyo kung wala ka namang pera talaga eh. Correct. Di ba, DJ? Anong i-scam sa iyo kung wala ka? Kaya ka lang na-scam dahil yun nga, kaya lang, ang mali lang din doon, na parang gusto mong kumita ng medyo mas malaki pa na madalian. Correct. Sa panahon ngayon, pag pera na talaga pag-usapan, walang madali pagdating sa pera. Kailangan talaga kaya nga sabi ko, wala na. Pero sa akin, okay na lang din. Gawa nga na, sabi ko, kaya ko pa namang kitain at saka malakas pa naman ako. Kaya ko pa namang Oo nga pala, DJ, last week, sumali ako dito sa half marathon run. Nanalo ka? Hindi ka maniwala, DJ. First place. Wow! Wow! Congratulations. Kaya lang sa kategory ko yon. Mga edad mo, 60, ganon. 60 and above, kategory ko. Alam mo ba, DJ, kung bakit nag-first place ako? Dahil sa kategory na yon, ako lang mag-isang tumakbo. Kaya pala. Marami kasing kategory. Pero maraming tumakbo na mga mas matanda na sa akin. Kaya lang, tinakbo lang nila 10 kilometers. Tapos mga 60 plus, yun, mga ganon, 5 at saka 10. Pero ako, tinakbo ko, half marathon, which is 21 kilometers yun. Marami kaming tumakbo, sabay-sabay. Kaya lang, hindi ko alam kung alin doon yung kategory ko, ang mga sumali sa kategory ko. Ngayon, nagbigayan na ng award. Nagbigayan. Tapos tinawag niya yung pangalan ko. Wow! Gulat ako, first place. Inantay ko yung kasunod na tatawagin. Wala nang tinawag. Wala na? Yun pala, ako lang mag-isa. Ang tumakbo dun sa... Ayos. Pareho pala tayo, sir. Kasi, nung elementary high school ako, lagi ako pasok sa top 10 eh. Kahit top 10 ako palagi. Kasi 10 lang kasi kami. 10 lang kasi kami magkaklase, sir eh. Mahilig kasi ako, ma'am, sa mga bike. Yun, ganon. Bike, takbo, fishing, camping, ayun. Ganun talaga siguro kapag kayong matanda ka na, no? Mga nature na yung mga gusto mo. Puro na yung kami din, mga ganito din, pag mga holiday, banking holiday namin, nag-outing din kami outside London. Pumupunta kami din sa sa baybayin, ganon. Umaakyat kami ng mga yung mga hindi naman sa matatarik na bundok. Na pwedeng tingnan yung mga nag-hike. Oo. Ano yung DJ? Linggo lang kasi yung off ko dito. Mahirap din yung laging out. Pera. Ano yung DJ? Kasi lang pala ni ma'am. Baka hindi pa nakamove on to si ma'am DJ. Kaya nga ay baka kailangan ka pa para ilumin mo yung... Kailangan kita. Ganun ba yan? Wala naman akong dapat pag-move on pa kasi matagal na akong move on. Okay. Hindi dapat panghinayangan yung mga ganong tao. Pasalamat at nakapag-desisyon ka ng ganon, no? Kaya nga DJ. Kasi nung nagpatulpo na yung anak ko. Sasabihin niya at tinanong niya ako sa mga bank statement ko, baka kailangan daw ni tulpo. Inano ko DJ, ibinigay ko yung mga bank statement ko, yung ganun. Siyempre, hindi nila alam yung mga transact ko sa kanya eh. Doon nila nakita DJ, weekly ka pala everyday o weekly ka pala nagpapadala ma. Yun ang sinabi nila. Sana all. Kaya nga po.
Sa ano kasi, sana kung mapadalhan bakit, din ako. kaya kung bakit ako nakapadala kasi, siyempre ang pagkaalam ko is, napupunta sa lahat, yung mga invest, yung mga ano, sanla sa lupa. Kasi maano ako yung may mapupuntahan yung pinaghirapan ko. Baka sakaling gusto ko nang mag-for good, yung gano'n. Napunta lang pala sa wala, no? So, pag nag-for good po kayo, may sarili po kayong bahay doon sa inyo? Opo. Lahat So, ng mga nakatira anak yung... lahat ng mga anak ko may bahay na binahayan ko na. Kaya wala na silang alalahanin. So, yung nakatira doon sa bahay mo? Wala. Ano, bali, ang ginagawa nila, lahat ng bahay ko pinupuntahan nila, hindi nila alam kung saan sila. Oo. Sana all may bahay. Ako walang bahay. Yun ang ano, importante kasi yung bahay. Sana all. Sana all may bahay. Sige, so ito na lang po. Connected na po kayo dito. Good luck sa inyo, Sir Danny, Ma'am Mary Jane, maraming salamat. Sir, sa support nyo palagi sa pag-send mo ng star. Thank you. Maraming salamat. Happy weekend. Okay, bye. Thank you. Bye-bye, DJ. Ikaw ba ay malungkot? Walang makakausap at nag-iisa? May programang para sa'yo. Wanted, Sweetheart. Wanted, Sweetheart. Byuda, byudo, iniwan, single mom, single dad, single tita, single tito, single lulo, single lula. Basta nasa tamang edad, 18 pataas, pwede kang sumali. Basta walang sabit, walang asawa, walang girlfriend, walang boyfriend, walang ka-LDR. Pwede kang sumali. Sa mga gustong sumali, install lang ng Viber or email application sa inyong mga cellphone. Gumawa ng account. At kung ready na yung account mo, hanapin ang aming account, DJGel OFW Emotion, sa pamamagitan po ng aming ID na +63 961 3560 194. I-PM mo sa amin ang pangalan mo, edad at saka lokasyon para amin po kayong mahanapan ng inyong kalugar, kaedad. At malay mo, siya na ang matagal mong hinihintay. Makakasama sa hirap at ginhawa. Wanted, Sweetheart. Wanted, Sweetheart. Gabi-gabi mong mapapanood at mapakinggan. Alas 7 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lamang sa Gel FM 98.7. Powered by OFW Emotion TV Radio. Wanted, Sweetheart. Wanted, Sweetheart. Paalala, mag-ingat sa mga scammer.